Okay, pag-usapan natin ngayon kung paano ang isang appointment sa gobyerno na dapat sana'y napaka-ordinaryo lang ay nauwi sa isang political firestorm. Paano nga ba ang isang simpleng proseso naging sentro ng isang matinding bangyaan sa politika? Nagsimula ang lahat sa isang napakadramatikong pahayag mula kay Senador Imee Marcos. Sa mga salita pa lang niya, ramdam mula agad, di ba, ang bigat, yung tensyon ng sitwasyon, para bang may paparating na malaking krisis. So yan yung malaking tanong na susubukan nating sagutin. Ano pa talaga ang meron sa appointment na to na nagpasiklab sa ganito kalaking gulo? Halika, himayin natin ang bawat detalye. Para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan muna nating balikan kung paano ba dapat ito nangyayari. Yung simple at nakagawi ang proseso sa likod ng lahat ng ito. Unang-una, napakahalaga ng papel ng ombudsman. Isipin nyo, sila ang bantay ng bayan laban sa korupsyon. So kung sino man yung uupo sa pwestong yan, hawak niya ang isang napakalaking kapangyarihan. At syempre, isang mabigat na responsibilidad. At yung proseso? Sa totoo lang, simple lang, di ba? 3 hakbang lang ayon sa Constitution. May mabakante, sasalain ng JBC, tapos pipili na ang Pangulo. Dapat sana, routine procedure lang to. Walang gulo, walang drama. So eto na nga, lumabas na yung opisyal na shortlist mula sa JBC. 7 silang lahat ng mga respetadong pangalan sa larangan ng batas. Pero sa listahang yan, may isang pangalan na, boom, biglang umagaw ng lahat ng atensyon at naging sentro ng buong kontrobersya. Si Justice Secretary Boying Remulla. Dito na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa isang simpleng proseso, papasok na tayo ngayon sa puso ng sigalot. At ang boses na pinakamalakas na tumututol, walang iba, kundi ang kapatid mismo ng Pangulo, si Senador Imee Marcos. So hindi lang to basta isyung political, guys. Nagiging personal na rin. Para kang nanonood ng isang high-stakes family drama sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. At hindi basta-basta ang akusasyon ni Senador Marcos. Ang sabi niya, ang appointment na ito ay isang kalapastangganan sa konstitusyon. Grabe! Hindi to simpleng pagtutulang, di ba? Ito'y isang mabigat na paratang na direktang tinututulan ang legalidad ng buong proseso. Ulitin natin, sa sarili niyang mga salita, ramdam na ramdam mo yung tindi ng emosyon. Kalapastanangan, napakabigat na salita niyan. Para mong sinabing, nirakan ng isang bagay na sagrado. At sa kasong ito, ang konstitusyon mismo. So, ano ba talaga ang mga specific na issue niya? Isa-isahin natin. Una, sa tingin niya, hindi karapat-dapat si Remulla para sa posisyon. Pangalawa, at ito'y medyo personal, may aligasyon siya na si Remulla daw ang dahilan kung bakit na-dismiss yung isang kasong isinampa niya noon. At pangatlo, yung pinakamalaki niyang takot, na ang appointment na to ay wawasak sa tiwala ng tao sa buong opisina ng ombudsman. Okay, narinig na natin ang panig ng senador. Pero lipat naman tayo sa kabilang side. Ano naman kaya ang nasa isip ng palasyo? Bakit si Remulla ang napipisil ng Pangulo? Ayon sa mga analysis, hindi lang to basta pagpuno sa isang bakanting pwesto, may mas malalim na dahilan. Dito na pumapasok yung konsepto niyang strategic insulation. Ano to? Well, isipin nyo, ang ombudsman may kapangyarihan mag-investiga sa kahit sinong opisyal, di ba? So, kung yung ilalagay mo dyan ay isang matibay na kaalyado, para ka na rin nagtayo ng isang firewall na poprotekta sa administrasyon mo mula sa mga posibleng kaso na gagamiting political weapon. Kaya yung tingin sa iisang tao kay Remulla, dalawang-dalawa. Para sa Pangulo, siya ay isang institutional sentry, isang bantay, isang gwardya na magiging firewall. Pero para sa kapatid niyang si Senator Imee, siya ay isang kutang hindi mapasok, isang pader na haharang sa sarili niyang political influence. Ang goal daw dito ay isang double-layered shield, 2 patong na pananggalang. Yung unang layer, depensa laban sa posibleng ganti mula sa isang political faction. At yung pangalawang layer, para pigilan naman ang anumang provokasyon o panggugulo mula sa isa pang grupo. It's both defensive and offensive. Pero teka, bakit ba natin kailangan pakilalaman tong away pamilya na to? Kasi ang totoo, yung epekto nito, lagpas pa sa kanila. Hindi lang to tungkol sa mga Marcos. May mas malawak itong implikasyon sa buong political landscape ng bansa.
At dito papasok ang isang napaka-interesanteng analysis. May nagsasabi kasi na yung sigaw ni Senador Imee hindi raw talaga tungkol sa hustisya. Ang totoong issue raw, yung pagkawala ng kanyang leverage. Ano yung leverage? Ito yung kakayahan mong gumamit ng impluensya, ng pressure para makakuha ng gusto mong resulta sa politika. Kasi may isang alyansa daw na direktang tatamaan ng appointment na to, yung tinatawag na Duterte-Imee axis. Ang plano daw nila, gamitin ng ombudsman bilang sandata para sa darating na 2026 elections. Ngayon, kung si Remu lang mauupo, isang taong malinaw na hindi nila kontrolado, yung buong game plan nila posibleng gumuho. Kaya sa huli, ito yung tanong na naiiwan sa ating lahat. Yung sigaw ba na naririnig natin ay isang tunay na panawagan para sa hustisya? O isa lang itong hiyaw ng pagkadismaya dahil biglang nawala yung hawak na alas sa laro ng politika? Ang sagot sa tanong na yan, baka yan mismo ang magtakba ng susunod na kabanata ng politika sa Pilipinas.